Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa entablado ng Born to Shine, lumitaw ang pinakadelikadong tanong. Ang pinakamapanganib bang tao ay yaong marunong kumanta o yaong handang sirain ang lahat para manatili sa spotlight? Sa likod ng makinang na ilaw at palakpakan, nakatago ang selos, takot, paninirang puri, at pusong basag na pilit nakangiti sa harap ng kamera. Akala ng lahat simpleng kompetisyon lamang ito sa pagitan ni Jenny at Megan. Ngunit sa katotohanan, mas madilim na laban ang unti-unting lumalamon sa kanila. Nagsimula ang lahat backstage sa katahimikan na puno ng bigat. Nakatayo si Megan, kumpiyansa, elegante, sanay sa spotlight. Itinulak siya ng mga producer dahil siya ang visual. Ganito ang patakaran ng industriya. Hindi sapat ang talento. Kailangan kang maging maganda, marketable, handa sa billboard. Ngunit hindi nila kayang burahin si Jenny. At doon nagsimula ang takot. Tahimik si Jenny, walang drama, walang eksaherasyon. Ngunit nang hawakan niya ang mikropono, tumigil ang lahat ng tunog. Napagtanto ng lahat. Siya ang tunay na leader. Boom! Isang pagsabog na nakatago sa likod ng mga ngiti. At hindi iyon matanggap ni Dara. Si Dara ay taong gumagamit ng salita na parang kutsilyo habang nakangiti. Bawat papuri ay may lason. Bawat tingin kay Jenny ay tila nagsasabing, "Wala kang pag-asa." At doon nagsimula ang banggaan. Sa rehearsal room, walang humihinga. Muli niyang ininsulto si Jenny. Mahina, maliit, walang presence. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Jenny. Hindi siya umiyak, hindi yumuko. Sa unang pagkakataon, lumaban siya. At ang kanyang paglaban ay nakakatakot. Hindi sa sigaw, hindi sa drama, kundi sa malamig, matalim na salita. Tahimik, ngunit tumatagos. Kontrolado, ngunit mapanganib. Para bang may pagsabog sa loob ng katahimikan. Dito naging malinaw. Ang tunay na laban sa entablado ay hindi kantahan o sayawan. Ang tunay na laban ay kapangyarihan, pamumuno, at desperadong pakikipag-survive. At habang lumalalim ang laban, lalong naging malinaw. Ang pinakamapanganib ay hindi ang sumisigaw, kundi ang tahimik na nakangiti habang unti-unting binabasag ang iba. Bawat salita ni Jenny ay parang sampal kay Dara. Sapagkat alam ni Jenny ang kanyang halaga, at iyon ang kinamumuhian ng mga tulad ni Dara. Ang mga taong sanay manghamak ay hindi matanggap kapag may lumalakas. At si Dara, habang tumitibay si Jenny, lalo ring lumalabas ang kanyang pagkadismaya. Ngunit hindi doon natapos. Sa isang sulok ng entablado, tahimik na nababasag ang puso ni Minchi. Sa gitna ng kaguluhan ng kompetisyon, mabagal ang takbo ng kanyang mundo. Dati puno ng pangarap, ngayoy pagod na. Itinatago niya ang kawalan sa likod ng ngiti. At ang pinakamasakit na katotohanan, minsan, hindi galit ang pumapatay sa pangarap, kundi pagod. Sobra-sobrang inaasahan, sobrang bigat ng pressure, at pakiramdam na kahit anong ibigay mo, hindi sapat. Hanggang sa biglang yumanig ang balita. Isang fan ang gustong makita siya sa huling pagkakataon. Sapagkat nauubos na ang oras nito, biglang tumigil ang lahat. Walang sigaw, walang insulto, tanging katahimikan. At ang katahimikan ang pinakamalalim na sugat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Minchi, ang kanyang kanta ay hindi lamang para pakinggan. Para sa ilan, ito ang kanilang lifeline. Nabubuhay sila sa kanyang tinig. At iyon ang tunay na turning point. Kung iisipin mo, dito nagsisimula ang pinakamalaking tanong. Sino ang tunay na pinakamapanganib sa Born to Shine?
ang lantad na naninira, o ang tahimik na lumalaban habang pinapasa ng bigat ng buong mundo? Sa puntong ito, lumitaw ang pinakamatinding tensyon sa Born to Shine. Habang ginagamit ng iba ang kasikatan para sa yabang, si Minchi ay muling naalala kung bakit siya nagsimulang kumanta. Tahimik niyang binubuo ang kanyang puso, at iyon ang pinakadelikado, sapagkat ang taong nawala ng pag-asa at muling nakahanap ng dahilan upang lumaban ay hindi na mapipigilan. Ang tunay na digmaan ay hindi pa nagsisimula. Habang lalong lumalakas si Jenny, mas tumitindi ang mga pagtatangkang pabagsakin siya. Habang mas minamahal siya ng tao, mas nagiging desperado ang mga takot mawala ng spotlight. Sa mundong ito, hindi sapat ang talento. Kailangan mong matutong lumaban. At tila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay paparating pa lamang. Lumabas ang tanong, hanggang saan kayang lumaban ni Jenny bago siya tuluyang mabasag? Totoo bang si Dara ay nagtatanggol lamang sa kanyang anak o may mas madilim na dahilan sa likod ng kanyang galit? At sapat ba ang pagmamahal ng fan upang muling buhayin ang pangarap ni Minchi? Habang lumalakas si Minchi, lalo namang nawawala ang kontrol ni Dara. Ang kanyang ngiti at tingin ay hindi na simpleng pangmamaliit, kundi desperado, nakakatakot, mapanganib. Bawat salita ni Jenny ay tumatama sa pride ni Dara, sapagkat hindi na natatakot si Jenny. At iyon ang kinamumuhian ng mga mapanlinlang kapag hindi na gumagana ang kanilang pananakot. Nagbago ang hangin sa rehearsal hall. Dati, kapag nagsalita si Dara, lahat ay tahimik. Ngunit ngayon, pabulong na sumusuporta ang staff kay Jenny, masiglang sumasayaw ang mga dancers kapag siya ang nasa gitna. At iyon ang pinakamalalim na sugat ni Dara. Ang koneksyon ni Jenny sa audience ay totoo. Isang bagay na hindi mabibili ng dekorasyon o makapangyarihang patron. Samantala, si Megan ay tahimik sa isang sulok. Dati parang spoiled star, sanay makuha ang lahat. Ngunit unti-unti, lumitaw ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Napapalibutan ng ilaw, ngunit hindi masaya. Unti-unting naging malinaw, si Megan ay bilanggo ng ina niyang si Dara. Habang sinisira ni Dara si Jenny, unti-unti rin niyang binabasag ang sariling anak. Isang trahedya, maraming magulang ang gumagawa ng lahat para sa kanilang anak. Ngunit hindi nila nakikita na sila mismo ang dahilan ng pagkawala ng tunay na sarili ng kanilang anak. Isang gabi, sumabog ang tensyon. Isang maliit na pagkakamali sa dance steps ay ginawang malaking krimen ni Dara. Pinahiya niya si Jenny sa harap ng lahat. Ikaw ang leader, ngunit ikaw ang pinakamahinang bahagi. Tahimik ang silid. Lahat naghihintay kung sino ang mababasag. Ngunit ngumiti si Jenny. Walang hamon, walang galit. Isang ngiti na nagsasabing hindi na siya natatakot. Lalong nanginig si Dara sapagkat malamig na sagot ni Jenny ang pumunit sa kanya. Kung mahina ako, bakit hindi mo ako kayang alisin? Sa isang linya, gumuho ang pride ni Dara. At sa sandaling iyon, nakita ni Megan ang katotohanan. Naunawaan niya kung bakit mahal ng tao si Jenny sapagkat hindi siya kailanman nagkunwari. Samantalang ang buhay ni Megan ay scripted, kontrolado. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang emosyonal na banggaan. Ngunit ang pinakatahimik at pinakamasakit na eksena ay kay Minchi. Pinanood niya ang lumang video ng kanyang fan. Mahinang tinig, may sakit na katawan, ngunit hawak ang lumang poster ni Minchi na may ngiti. Sinabi ng fan, "Kapag kumakanta ka, pakiramdam ko nabubuhay ako." Walang dramatikong musika, sapat na ang sakit sa tinig na iyon. Biglang naalala ni Minchi kung sino siya, bago ang pagod, takot, at pressure. Hindi lamang siya mga awit kundi simbolo ng pag-asa. At tahimik siyang umiyak, ang matagal na pinigilang luha ay tuluyang bumuhos. Ngunit may isang taong palihim na nanonood sa lahat. At doon nagsimula ang susunod na panganib.
Sapagkat sa mundong ito, kapag muling nagsimulang kumislap ang isang bituin, may laging gustong patayin ang kanyang liwanag. Habang lalong lumalakas si Jenny, habang muling bumabangon si Minchi, habang dumarami ang pagdududa ni Megan sa kanyang ina, lalo namang nagiging desperado si Dara. At alam natin, ang mga desperado ang pinakanakakatakot, sapagkat wala silang sinasanto. Ngayon nananatiling tanong, tatayo ba si Megan sa tabi ni Jenny laban sa sariling ina? Sapat ba ang pagmamahal ng fan upang muling buhayin ang pangarap ni Minchi? At hanggang kailan maitago ni Dara ang kanyang tunay na motibo bago tuluyang mabunyag? Malinaw, ang tunay na digmaan ng Born to Shine ay ngayon pa lamang nagsisimula. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.